Ang nayon ng Santo Domingo ay isang maliit pero mapayapang lugar. Malayo sa kabayanan. Nasa gitna ito ng kabundukan. Sa lahat ng mga barangay sa bayan ng San Juan, ito ang pinakamalayo at pinakamahirap marating. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga nagnanais na makarating dito dahil sa kakaibang ganda ng lugar. May mga ilog na malinis at malalim ang tubig, malinaw, kitang-kita mo ang ilalim. Magandang maligo, lumagoy at magtampisaw. Ang iba naman pumupunta rito para mangisda at manghuli ng mga talangkang bato. Malalaki ang mga talangkang batong nahuhuli rito at ang mga isda sa tabang na tubig. Mababait rin ang mga tao, laging handang tumulong at buong puso nilang tinatanggap ang mga bisitang dumarating sa kanilang lugar. Subalit sa kabila niyan, may isang lugar ang mahigpit na ipinagbabawal na puntahan. Ito ay ang Tuktok na Hulog. Ang Tuktok na Hulog ay isang mataas na burol na nasa gitna ng kagubatan. Marami nang umakyat dito, hindi nakinig sa babala at sumuway sa pagbabawal. Sa kasamaang palad, lahat sila nagbuwis ng kanilang buhay. Ito'y dahil sa biglang may isang puwersang humihila at tumutulak sa sino mang umaakyat sa tuktok ng burol na Tuktok na Hulog. Ang puwersang sinasabi ng mga matatanda at mga taong nakatira sa Barangay Santo Domingo ay isang puwersa na hindi kayang ipaliwanag maging ng siyensya at hindi rin kayang maipaliwanag ng relihiyon. Ito ang mga kwento at babalang sinasabi ni Jose sa kanyang kaibigan at kamag-aral na si Raimundo. Si Raimundo ay matagal nang gustong magbakasyon sa lugar ni na Jose sa probinsya. Magkamag-aral sila sa Manila. Mahilig umakyat sa bundok si Raimundo, ngunit hindi siya nagpapapaniwala sa mga matatandang kasabihan at sa mga pamahiin. Sensya ang kanyang tanging pinapaniwalaan kasi ang sensya ay may paliwanag sa bawat pangyayari at sa bawat bagay. Lahat na bagay sa mundo at mga pangyayari, ito ay dala ng sensya. Yan ang kanyang paniniwala. Dumating ang panahon ng bakasyon sa eskwela. Buong kagalakang sumama si Raimundo kay Jose pauwi sa probinsya para magbakasyon. Batid ni Jose na hindi nagpapapaniwala si Raimundo sa mga paniniwalang makaluma. Subalit malaki rin ang paniniwala ni Jose na susunod at makikinig sa kanya ang kanyang kaibigang si Raimundo pagdating nila sa kanilang lugar sa probinsya. Maluwalhating nakarating sa bayan sina Jose at Raimundo matapos ang mahigit 8 oras na biyahe galing Maynila. Walang reklamo itong si Raimundo sa lakaran kasi hilig niya rin ang maglalakad ng malayo, umakyat sa bundok at magsusuot sa mga kasukalan at kagubatan. Sa kabila ng mahigit 2 oras na lakaran, matapos silang bumaba sa kahangganan ng biyahe ng jeep papunta sa kabundukan, tuwang-tuwa pa si Raimundo sa kanilang paglalakad. Kasabay nilang naglalakad ang ilang residente ng Barangay Santo Domingo at mga katabing barangay. Karamihan dito ay mga kamag-anak din ni Jose at ang iba naman hindi nila kamag-anak pero mga kakilala niya kasi mga residente rin ng katabing barangay. Hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa, kinabukasan kaagad matapos silang dumating. Noong gabi, sumunod na araw ay kaagad dinala ni Jose si Raimundo sa Ilog Tabagwang. Ang Ilog Tabagwang ay isa sa mga ilog na dinarayo ng mga tao sa Barangay Santo Domingo. Mula sa kabayanan, pinagtsatsagaan talaga nila ang maglakad ng malayo. Marating lang ito para maligo, magpiknik at mamasyal. Sa buong maghapon na kanilang pamamasyal,
Masayang masaya si Raimundo hanggang sa pag-uwi nila sa bahay ni na Jose. Hindi maipinta ang ngiti sa kanyang mga labi. Noong pangalawang araw, inaya ni Jose ang kanyang mga kababata at pinsan na ipasyal si Raimundo sa Ilog Tilaban para magpiknik, mag-swimming at magpakasaya sa gitna ng kasukalan. Katabi kasi nito ang isang lupaing sinasaka ng tiyuhin ni Jose. Sa kanilang pagluluto habang nagpipiknik, madali silang makakakuha ng pananim sa pataniman ng kanyang tiyuhin kung anuman ang kanilang kinakailangang ihalo sa kanilang niluluto. Pare, ang ganda ng burol. Siguro pag umakyat ka dyan, kita mo na ang kabilang mundo. Yan ang wika ni Raimundo nang makita niya ang isang burol. Naku tol, yan ang sinasabi ko sa yung burol na bawal. Hindi pwedeng puntahan at hindi pwedeng akyatin. Yan ang tuktok na hulog. Alam mo ba, marami nang umakyat dyan pero lahat sila nasawi. Ang pinakahuling pangyayaring naitala ay noong 1950s. Dayuhan umakyat siya sa tuktok na hulog. Pakarating niya sa tuktok, may puwersang parang hangin na bumuhat sa kanya, tapos ipinadpad ito papunta sa kabilang bahagi. Bangin yan na malalim sa kabila ng burol na yan. Bubuhayin ka kaya dyan? Iyan ang pagkikwento at babala ni Jose kay Raimundo. Si Raimundo naman, tumatango-tango lang ito habang nakikinig sa sinasabi at ikinikwento ni Jose. Pero lingid sa kaalaman ng grupo, may ibang nasa isip itong si Raimundo. Tudal malapit lang naman ang burol ng tuktok na hulog sa kanilang kinaroroonan. Pupunta siya mamaya. Mag-isa niyang aakyatin ang tuktok kapag nalinga ang kanyang mga kasama. Ang ibang mga kasamahan nila ay abala na sa pagluluto ng pananghalian. Ang iba naman ay nagtatampisaw na sa ilog kasama na si Raimundo. Hinahayaan siya ng grupo na magpakasaya para maramdaman niya ang buong sigla sa kanyang pagbabakasyon sa probinsya. At ng oras ng pananghalian, masarap na nagsikain ng kanilang pananghalian ang magkakaibigan. Inihaw na isdang nahuli sa ilog at ang sariwang talbos ng kamote na ibinabaw lang nila sa kanilang sinaing. Tapos pinigaan ito ng kalamansi, nilagyan ng asin at sili. Inilagay nila ang kanin sa isang dahon ng saging na ipinatong sa malaking tipak na bato na parang lamisa. Magkakasalo at sarap na kumakain ang grupo ng kanilang pananghalian. Sarap ng talbos ng kamuti, palibhasa bagong pitas, manamis-namis ang lasa. Ito ang wika ni Raimundo habang maganang kumakain ng pananghalian. Ay oo, kaya kain ka lang dyan ng kain para ma-enjoy mo talaga ang aming lugar. Ito ang wika ni Eladio, isa sa mga kaibigan at pinsan ni Jose. Teka, para saan pala yung mga lubid na dala-dala nyo? Yan ang tanong ni Raimundo. Ay nako, mamaya aakyat tayo dito sa bangin nitong ilog para naman maranasan mo ang pag-akyat sa bangin kung paano. Yan ang sagot ni Jose sa pagtatanong ng kanyang kaibigang si Raimundo. Ay nako, maganda yan. Pero alam nyo, mas gusto ko talagang akyatin yung burol na yon. Gusto kong makita ang kabilang dako. Yan ang pagpaparinig ni Raimundo sa kanyang mga kasamahan na talagang gusto niyang umakyat sa tuktok na hulog. Baliw ka! Sabi ng bawal dyan! Yan ang sagot ni Jose kay Raimundo. Matapos kumain ng magkakaibigan at magpipinsan, naninigarilyo ang mga ito at dahan-dahang tinatagay ang kanilang daladalang alak. Si Raimundo naman nag-umpisa ng maglakad patungo sa direksyon ng burol ng tuktok na hulog.
Nakita siya ng mga kasamahan ni Jose pero di ito pinansin kasi ang akala nila hahanap lang si Raimundo ng gilid para magbawas sa gitna ng kasukalan. Patuloy ang grupo sa pagkikwentuhan at tawanan. Maya't maya plano nilang lumusong na uli sa tubig para lumangoy at maligo. Biglang naalala ni Jose si Raimundo. "Ladyo, nasaan si Raymond?" "Ay, oo nga." Yan ang wika ng iba pang mga kasamahan nila. "Naku, naglalakad yun patungo sa may tuktok na hulog." Yan ang wika ni Ladyo. "Walang hiya, baka umakyat talaga yun, tara sundan natin." Yan ang wika ni Jose sa kanyang mga kasamahan na nababahala. "Yung mga lubid dalhin nyo, tara dali, sundan natin si Raymond." Yan ang dagdag pa ni Jose na sadyang minamadali na ang kanyang mga kasamahan para sundan si Raimundo. Tumatakbo silang papunta sa burol ng tuktok na hulog para pigilan si Raimundo sa pag-akyat nito. Alam na alam kasi ni Jose na doon pupunta si Raimundo dahil kilala niya ang kanyang kaibigan sa katigasan ng ulo nito at ang pagiging mapangsubok at ang pagkontra nito sa mga kasabihan at paniniwalang matatanda. "Dali, kailangan nating magmadali bago niya marating ang tuktok. Kailangan nating mapigilan siya. Dali mga kasama." Yan ang sigaw ni Jose sa kanyang mga kasama na nababahala na. "Oh, ayun si Raymond! Umaakyat na!" Yan ang sigaw ni Ladyo nang matanaw niya si Raymond na umaakyat na talaga sa tuktok na hulog. Dinubli nila ang pagmamadali para mapigilan itong si Raimundo. "Raymond, huwag kang pupunta sa tuktok! Delikado dyan! Inkantado yan! Huwag kang pupunta sa tuktok!" Yan ang sigaw ni Jose at mga kasamahan niya para mapigilan si Raimundo sa pag-akyat nito. Kahit paakyat, patakbo pa rin sina Jose para abutan si Raimundo. Kung kinakailangan nilang hilain ito pababa para mapilitan at mapigilan sa pag-akyat, gagawin nila ang lahat. Subalit kahit anong pagtatangka nila na abutan si Raimundo, narating na ni Raimundo ang tuktok ng burol habang nasa mahigit kalagitnaan pa lang sila sa akyatin. Nilingon sila ni Raimundo. "Woo! Ang ganda rito!" Yan ang sigaw ni Raimundo sa tuwa. "Raymond, bumalik ka na! Bumaba ka na dyan! Bumaba ka!" Yan ang sigaw ni Jose sa kaibigan. "Wow! Nako! Ang ganda rito! Dali! Hali kayo!" Yan ang paulit-ulit na sigaw ni Raimundo. Inaakit niya ang kanyang mga kaibigang sumunod sa kanya. "Raymond! Bumaba ka na sabi dyan! Dali!" "Hindi! Hali kayo rito! Ang ganda rito! Okay naman! Walang problema!" Yan ang sagot ni Raimundo sa kanyang pagpupumilit na sumunod sa kanya ang mga kaibigan. Magsasalita pa sana si Jose pero biglang merong nakakatakot na ingay ng tunog ang kanilang narinig. Kasabay ang malakas na hangin. Ang lakas ng hangin! Tatangay ako! Yan ang sigaw ni Raimundo. "Raymond, hawak ka sa puno! Hawak ka sa puno! Yumakap ka! Yumakap ka!" Yan ang sigaw ni Jose kay Raimundo. Sinasabihan niya si Raimundo na yumakap at humawak ng mahigpit sa isang puno. "Ladyo, itali nyo sa puno ang magkabilang dulo ng dalawang lubid. Itali nyong maigi." Ito ang utos ni Jose kina Ladyo at mga kaibigan na itali ang dalawang dulo ng dalawang lubid sa isang puno. Ang isang dulo naman ng isang lubid, itinali ni Jose sa kanyang katawan. Hawak-hawak niya ang isa pang dulo ng isang lubid para iabot kay Raimundo na mahigpit ngayon ang pagkakayakap sa isang puno. Habang nakikipaglaban ito na matangay ng malakas na hangin. Habang papalapit si Jose kay Raimundo,
Merong isang hindi niya malamang puwersa ang bumangga sa kanya ng biglang-bigla. Nasubsob sa lupa si Jose at sa kanyang pagkakasubsob, aray! Oh, aray! Yan ang himpit na wika ni Jose dahil sa sakit nang mauntog ang kanyang tuhod sa isang bato. Pero sa pagnanais niyang masakluluhan si Raimundo, kaagad siyang tumayo. Kapit kang maigi, Raymond! Kapit! Itatali kita sa lubid pag nakalapit na ako dyan. Kapit ka lang! Yan ang sigaw ni Jose kay Raimundo. Sadya nga talagang may kakaibang puwersang humihigop at tumutulak sa kanya habang papalapit si Jose kay Raimundo. Kung ilang beses siyang bumagsak at napaluhod sa lupa. Ang kanyang binti at ang kanyang tuhod ay meron ng mga sugat dahil sa pagkakakiskis nito sa mga bato at sa lupa. Joe, ang lakas ng hangin! Nauubos na ang lakas ko! Mapapadpad na ako, Joe! Kapit ka lang, Raymond! Kapit kang maigi! Kapit ka lang dyan sa punong kahoy! Aray! Aray ko! Yan ang sigaw rin ni Jose habang papalapit na kay Raimundo. Nararamdaman niya na rin ang sakit ng mga gasgas at sugat sa kanyang tuhod, dala ng pagkakauntog nito sa mga bato. Ito'y dahil nga sa biglaang kakaibang puwersang tumutulak sa kanya. Sa kabutihang palad, narating ni Jose ang kinaroroonan ni Raimundo. Kapit ka lang, Raymond! Itatali ko sa lubid ang katawan mo. Ito ang wika ni Jose kay Raimundo habang nakikipagtuos sila sa puwersang pilit na pumipigil sa kanila at pilit namang pumapadpad kay Raymond para makabitiw ito sa punong kahoy. Ang puwersa na pilit yatang pinaglalayo silang dalawa. Marahil nga kung hindi sa pagkakatali ng lubid ng katawan ni Jose sa isang puno, napadpad na ito ng hangin at baka napahamak na siya. Ah! Yan ang sigaw ni Raimundo habang pilit na ibinubuhos ang kanyang natitira pang lakas sa mahigpit na pagkakayakap sa punong kahoy. Sa wakas, naitali rin ni Jose sa katawan ni Raimundo ang kabilang dulo ng lubid na kanyang daladala. Raymond, kapit ka pa rin dyan sa lubid! Kapit ka pa rin! Kahit na nakatali na ang katawan mo, kumapit ka dyan sa lubid! Yan ang pasigaw ni Jose sa kanyang kaibigang si Raimundo. Subalit laking gulat ng magkakaibigan dahil bigla na namang umihip ang kakaibang lakas ng hangin. At sa pag-ihip nito, parang saranggolang naipadpad pataas itong si Raimundo. Lumilipad na siya ngayon. Raymond! Yung ulo mo! Huwag mong ibabagsak sa lupa! Yan ang sigaw ni Jose habang pilit na inaabangan ang pagbagsak sa lupa ni Raimundo dahil nga sa natatangay ito ng hangin. Ladyo! Hilahin nyo ang lubid para makababa si Raymond! Yan ang sigaw ni Jose sa kanyang mga pinsan at kaibigan. Ang mga kaibigan ni Jose at pinsan ay nagtutulong-tulong namang hilahin si Raimundo para maibaba ito sa lupa. Subalit sa kanilang ginagawang pagpapababa kay Raimundo, biglang nawala ang malakas na hangin. Ang resulta nito, bumagsak sa lupa si Raimundo. Sa lakas ng pagkakabagsak nito, naprotektahan ni Raimundo ang kanyang ulo sa posibleng pagkakabagok. Pero may bali ang kanyang binti, hindi basta-basta bali. Matinding matindi ang pinsala. Hindi na niya maiunat ang kanyang binti at hindi na siya makatayo. Umihip muli ang malakas na hangin at dahil wala ng lakas si Raimundo, kung ilang beses itong nalilipad ng hangin pataas at biglang bumabagsak sa lupa. 2 beses rin itong bumagsak na nakatagilid. Nakikita ng magkakaibigan na tila yata merong isang puwersang pilit na inihahampas sa lupa itong si Raimundo. Hanggang sa wala na silang naririnig na ingay at sigaw mula kay Raimundo.
Ladyo, hilahin niyo pababa ang kaibigan ko! Hilahin niyo, dali! Dali! Iyan ang sigaw ni Jose sa kanyang mga pinsan at kaibigan para hilahin pababa si Raimundo. Sa pagsusumikap nga ng magkakaibigan na mahila itong si Raimundo, sa wakas, nahila rin nila ito pababa. Pababa na malayo na sa tuktok ng burol. Noong malayong malayo na sa tuktok ng burol, saka lang biglang tumigil ang malakas na hangin. Wala na rin ang kakaibang puwersang kanilang nararamdaman na parang nakikipagtuos sa kanila kanina. Si Jose hindi na rin makalakad ng matino dahil sa pinsalang tinamo ng kanyang binti. Wala nang malay si Raymond! Dali, dalhin natin pababa! Dali, dali! Iuwi natin! Yan ang sigaw ng magkakaibigan habang nagkakandara pa silang maibaba si Raimundo sa burol na wala ng malay. Si Jose naman, inaalalayan din pababa ng kanyang mga kasama. At pagdating nila sa barangay, nagtutulong-tulong na ang mga tao para gawin ang lahat na magkamalay si Raimundo. Ang problema ngayon, kailangan nilang madala ito sa ospital, pero ang layo ng nayon sa kabayanan. Walang biyahe ng sasakyang nakakapasok dito. Subalit hindi nag-aksaya ng oras ang mga taga-barangay, kumuha sila ng duyan. Itinali nila ito sa isang putol ng kawayan at pinagtutulong-tulong ang pasanin ng mga tao papunta sa kung saan naghihintay ang mga sasakyan patungo sa kabayanan. Si Jose naman isinakay sa isang kalabaw para dalhin din sa pagamutan. Nasa daan pa lang sila, Kap, patay na yata si Raymond. Yan ang wika ng isa sa mga pumapasan kay Raimundo. Tuloy tayo sa pag-atid sa kanya sa pagamutan. Dali, kinakailangan nating bilisan. Yan ang utos ni Kapitan sa mga magkakaibigang pumapasan kay Raimundo. Ito'y dahil nga sa kinakailangan talaga nilang madala kaagad ito sa pagamutan. Tanging ang mga doktor lang sa pagamutan ang posibleng magsabi kung patay na ba o buhay pa itong si Raimundo. Dahil nga sa malubhang kondisyon ni Raimundo, kinakailangan pa itong ibiyahe mula sa bayan papunta sa lungsod kung saan merong mas modernong pagamutan. Si Raimundo wala pa ring malay na idinating sa ospital, kaagad itong inilagay sa ICU. At sa pagkakakonfine niya sa ICU, kung ilang beses rin itong kinakailangang i-revive ng mga doktor at nurse sa pagamutan. Ito'y dahil sa ilang beses na rin itong nawalan ng pulso. Ang pamilya nga ni na Jose, buo na ang loob at tinanggap nila na maaaring mamatay si Raimundo. Subalit sa kagandahang palad, nagkamalay din itong si Raimundo makalipas ang ilang araw na pagkakakoma niya. Dumating na rin ang kanyang pamilya galing sa Manila. Nagtuloy-tuloy sa paggaling si Raimundo hanggang sa ma-discharge ito sa ospital. Ngunit ang kasamaan ng pangyayari, ang kanyang isip ay hindi na naging normal. Bigla na lang siyang tumatawa, biglang sumisigaw sa tuwa, at biglang-bigla ring sumisigaw sa takot. Nagsasalita itong mag-isa, hindi makausap ng kanyang pamilya at maging ng kanyang kaibigang si Jose. Walang-wala na si Raimundo sa kanyang katinuan. Nung ilabas ito sa ospital, pansamantala siyang iniuwi muna sa bahay ng isa sa mga tiyuhe ni Jose sa kanilang bayan. Habang naghihintay ng sasakyang galing sa Manila, nauupahan ng mga magulang ni Raimundo para iuwi siya sa Manila. Sa kanilang pananatili sa bahay ng tiyuhe ni Jose, dito naikwento ng grupo ang buong pangyayari. Si Jose, ang mga kaibigan niya at pinsan, at ang mga taong nakatira sa barangay Santo Domingo. Naikwento ni Jose ang pagsuway ni Raimundo sa kanyang pagbabawal na akyatin ang burol. Naniniwala rin ang mga magulang ni Raimundo kasi maging ang mga kaibigan ni Jose,
sinisigundahan ang mga sinasabi. Maging ang kapitan ng Barangay Santo Domingo, nagsasabi rin kung ano ang pagbabawal tungkol sa tuktok na hulog. Liban pa dyan, kitang-kita rin ng mga magulang ni Raimundo ang pinsalang tinamo ni Jose sa pagtatangka nitong iligtas si Raimundo. At kahit na magaling na ang kondisyon ni Raimundo, pwede nang bumiyahe pa Manila, kumuha pa rin ng albularyo ang pamilya ni na Jose para ipagamot si Raimundo. Baka sakaling dahil sa albularyo, maibalik sa dating katinoan ang pag-iisip ng kanyang kaibigan. Ngunit ayon sa albularyo, hindi niya kaya ang kakaibang klase ng lakas at kapangyarihang humahawak ngayon kay Raimundo. Ito'y dahil na rin sa panghihimasok ni Raimundo sa lugar na tinitirhan ng kakaibang puwersa na hindi nila malaman kung anong elemento. Ayon pa sa albularyo at sa mga tao ng Barangay Santo Domingo, maging sa buong bayan ng San Juan, maswerte pa rin si Raimundo kahit na ganito ang kanyang kinahinatnan. Sa lahat kasi na nagtangkang umakyat sa tuktok na hulog, siya pa lang ang naitalang buhay. Kaya kahit pa nawala sa katinuan itong si Raimundo, swerte pa ring maituturing kasi siya pa lang ang buhay sa lahat na nangahas na umakyat sa tuktok ng burol, tuktok na hulog. Sa panlulumo ng pamilya ni Raimundo, malaki pa rin ang kanilang pasasalamat dahil sa buhay ang kanilang anak. Ngunit ang paggaling at pagbabalik ni Raimundo sa normal na takbo ng pag-iisip, hindi nila alam kung babalik pa ba, kailan at kung paano at saka ano ang kanilang gagawin. Mga kaibigan, ang kwentong ito ni Raimundo ay isang patunay na kahit labag sa ating modernong kaalaman at sa ating makamodernong paniniwala, maigi pa rin ang makinig sa mga babala ng mga matatanda. Naniniwala man tayo o hindi sa mga matatandang kasabihan, huwag nating gawin ang ipinagbabawal. Sumunod tayo sa kanilang mga sinasabi, lalo na sa lugar na hindi natin kilala. Sa lugar na sadyang may panganib na nakaamba.